sa ating pong pansamantalang mundo or daigdig, sa ating pansamantalang buhay, ang separation or paghihiwalay po, ito po ay isang reality ng ating buhay din. It is a fact of life. May mga separation po naman na legit. Halimbawa po, a man shall leave his father and mother, he will cleave to his own wife, and to his wife, and they will become one flesh. So tama lang na separation yan. Kasi pag hindi nag-separate yan, gulo yan. Diba? So dapat talaga, ang humihiwalay talaga, ang mag-aasawa na, a husband, a wife, should now leave their parents in order to start a new family. So legit na separation po ito. Pero nakakalungkot din po sa ating mundo, maraming separations ang nangyayari because of sin. Talagang may nangyayari hiwalayan dahil po sa kasalanan. At dahil po tayo ay nabubuhay sa isang makasalanang mundo, because we live in a fallen world, madalas po sa separation, it comes with sadness and pain. Na hindi talaga pleasant. Yung paghihiwalay po, I would even say kahit mga legitimate means or legitimate reasons ba tayo naghihiwalay, meron pa rin ganung kasing kalungkutan at pain pa rin. Halimbawa, just like your children, grown children would start their own family, masaya ka, at the same time, meron din part sa'yo na bittersweet na feeling ito sa isang magulang. Diba? Kinakabahan na nga ako pagdating ng panahon na yan. So, medyo I have so many years pa ahead of me, pero medyo tinitignan ko na yung mga bagay na I have to be ready when the time comes. Kagaya po ng pag-alis ni Marzel at Jonathan sa ating church, we are happy for them. At the same time, there's also that sadness sa atin because we know it will never be the same again. So, as we live in a fallen world, ay ganun talaga. Meron talagang kasamang pain ang separation. May kasama talagang sorrow po ito. Buti na nga lang, darating ang time, wala nang separation pag tayo nasa glory na ng ating Panginoon. Buti na lang tinitignan po natin ito. And of course, ang pinakamabigat na separation talaga ay yung kamatayan. Diba? Yun talaga ang pinakamasakit sa lahat. Kaya buti na nga lang din ay lampas ang ating tingin sa mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Kasi darating talaga yung time na ito. And we cannot avoid it. So I have entitled our message, The Most Defining Separation of All. Ang pinakamapagpasyang maghahati sa lahat. So there will be times when separation is needed. May time talaga na ang separation ay kinakailangan po talaga. Gaya na sabi ko kanina, pag mag-aasawa ka, wala ka na sa poder ng magulang mo talaga. Talaga ikay magsasarili. There will be times that it will really require separation. And even if it is with pain and sorrow, we will also see that separation is the right thing to do. Kinakailangan talaga mangyari po ito. At ito po may tinuturo sa atin na mas dakilang bagay pa. Because if there would be anything or anyone by which the greatest separation or division will come, it is the Lord Jesus Christ Himself. Kung meron maghahati sa lahat ng bagay, kung meron mang magiging factor or magiging decisive na dahilan kung bakit maghihiwalay permanently ang mga bagay-bagay, it is the Lord Jesus Christ. Nakasentro sa Kanya yung paghihiwalay na ito. Yung separation ito is the most basic, most essential, and most painful separation. And I would say, yung separation that will come in Christ is even more painful than death itself. Mas masakit pa ito. Mas higit pa ito sa death and life. Sa ating pong experience, that's the worst that we can experience sa buhay natin dito eh. Yung mamatay or mamatayan, yun yung pinakamasakit in our experience in this life. Pero imagine that is nothing compared to eternal death and eternal life, yung pagkakahiwalay na ito. And that will be found in the Lord Jesus Christ. So ganun po kaseryoso ang ating Panginoon, ganun po nakasentro sa Kanya ang lahat ng bagay. So previously, doon sa past section, nakita po natin doon that the Lord Jesus Christ speaks of a love that is between the Father and Himself. Gaya po nasabi ko last time, yung pagmamahal within the Godhead, between the Father and the Son, is something that is outside of us. Labas po ito sa atin. May pagmamahal sa loob po ng tatlong persona, iisang Diyos, may pag-ibig doon na labas po sa atin, hindi tayo kasali doon. Itong pagmamahal po na ito ay nangyari, it was already before the foundations of the world. The Lord Jesus Christ says, you have loved me before the foundation of the world. So mayroon pong pag-ibig ang Panginoon na hindi talaga tayo ang nakasentro sa lahat ng ito. Yun po yung mga dapat na just like what AJ had mentioned kanina, makorek talaga sa atin. Yung akala natin, tayo po ang nasa gitna ng pagmamahal ng Diyos, hindi po tayo nasa gitna ng kanyang pagmamahal. What is in the affections of God is God Himself. At makikita po na ito between the Father and the Son. At makikita rin po natin yung expression na ito
in the willing obedience of the Lord Jesus Christ sa kalooban ng Ama. At yun po ay pagbibigay ng kanyang buhay sa kanyang krus. Doon natin makikita yung, if there's any demonstration of that love, the Bible tells us it is in the cross of the Lord Jesus Christ. Kinakailangan niyang gawin ito bilang pagpapakita din ng pagiging pleased ng Ama sa Kanya at ang kanyang pagmamahal din sa Ama, natutuparin niya ang kalooban ng Ama. So, as mentioned, if the Lord Jesus Christ did not give His life, pero itong kalooban ng Ama, anong ibig sabihin nun? Walang pagmamahal sa kanila. Kung siya po ay naging rebelde at sabi, ayoko mamatay para sa kalooban mo, Ama, ibig sabihin, wala pong perfect love between the two of them. At pag wala pong perfect love between the Father and the Son, anong ibig sabihin natin para sa atin? There is no salvation at all. There's no hope at all. So nakikita po ninyo kung gaano nakakabit sa pagmamahal between the Father and the Son, yung ating pong kabutihan. Doon po nanggagaling ito. Hindi dahil sa mahal lang tayo ng Diyos, although totoo yan, pero nakaugat po yan sa pagmamahal ng Ama at saka ng Anak. It is all rooted there. That's why, ganun po kaimportante yung pagmamahal na iyon. Labas po tayo sa mga ito. And so the Lord Jesus Christ did exactly what the Father willed. And the Father was pleased with His beloved Son. So nakita po natin kung gaano nakatahi sa perpektong pag-ibig ng Ama at ng Anak yung katibayan o kasiguruhan po ng ating kaligtasan. That's why our forgiveness is sure. That's why our salvation is sure. That's why every part of the Ordo Salutis is sure that ito po ay nanggagaling sa Ama at sa Anak. Hindi po ito galing sa atin. So, we should take ourselves out of the picture dahil nasasabi palagi, hindi ko alam, wala tayong ambag sa mga ito. Tayo po'y tagatanggap lamang ng biyaya na nagmumula po sa ating Panginoon. And while it is true that God loves His people, but that love is rooted in the Godhead. It is rooted in the love in the Godhead. God is sufficient in Himself. Hindi po siya nag-create kasi nalulungkot siya at kailangan po niya mga taong magmamahal sa Kanya. Hindi po totoo yan. God is self-sufficient. Ika nga ni Kuya Charles last time, kanya pastor, hindi pala maihiwalay sa divine simplicity ito, no? Na ang Panginoon ay simple lang and He is self-sufficient by Himself. And yes, totoo yun. It also teaches us that. Therefore, our assurance is outside of us because we are never the primary object of God's affection. But we see that certainty in the love between the Father and the Son demonstrated in the cross. Mahal tayo ng Diyos, alang-alang kay Kristo. Kaya nga po ang pag-ibig ng Diyos sa atin hindi nagbabago. Hindi dahil sa mapagmahal siya, kundi ang kanyang pagmamahal kasi ay solid na nasa Panginoon din. Kaya hindi po ito nagbabago sa atin. That's why our justification also never changes. Kaya solid din to, gaya na nakita natin kanina in our Sunday school. That's why hindi nakasalalay sa performance natin ang justification natin. It is a once and for all declaration that we are righteous in Christ because Christ satisfied it, not us. Kaya po ganun ka-solid po ito. It is a love that never changes. It is a love that is secured from everlasting to everlasting. And I would say, dear brethren and friends, ito rin dapat ang pagmamahal that we should also possess. Hindi ito isang bagay, hindi ito love na flimsy, hindi love na emotional, hindi ito love na parabang depende sa ating mood. Ang Panginoon hindi ganyan ang kanyang pag-ibig. And that is a challenge to us too. Because the Bible tells us that it is the love that has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. As Paul says in Romans chapter 5. So nakita po natin yan last time. Yung pagiging independent ng Diyos sa lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya nga kahit ikaw pa yung pinakamasamang tao or pinakamabuting tao sa tingin mo, sa totoo lang walang kinalaman ng yan sa pagliligtas ng Panginoon sa iyo. He will save you according to His good pleasure. He will save those who are His in the Lord Jesus Christ. Ang basis ng salvation, not us, but it is the Lord Jesus Christ. We are chosen in Him. We are loved in the Lord Jesus Christ. So coming to our verses today, mababasa po natin yung salita ng ating Panginoon na nagdulot po ito ng dibisyon sa mga taong nakarinig nung araw. At yung kanila pong tugon sa salita ng Panginoong Hesukristo ay extreme.
magkalayo po ito. So hindi po ito yung first time na mababasa po natin yung division na ito sa aklat po ni Juan. At gaya ng palagi, as we always see, hindi po ito isolated event. But this is an expected response to the truth of the Lord Jesus Christ even in our day. Na makikita po natin dito yung tugon ng mga tao kay Kristo, makikita po natin kahit tayo ay ganito rin. Makikita po natin yung aral na kinakailangan po sa ating pong nabasang text kanina. So, nawa ang ating mensahe, nawa ay maging paalala sa atin ito na ipinapahayag ng ating tugon, ng ating pagtugon sa mga salita ni Kristo kung tayo nga ba ay Kanya. Kaya hinihingi nito ang tapat at mapagpakumbabang pagpapasakop, lalo na pag masakit tayong kinukumpronta ng Kanyang katotohanan. Our response to Christ's words reveals whether we belong to Him, demanding honest and humble submission, especially when His truth painfully confronts us. So gagaya din ng confronting words ng ating Panginoon dito. How we see how it has divided people. Sana ay maging aral din po ito sa atin. Where do we stand when we are confronted by Christ's words? Remember, ng totoong pananampalataya, ito ay nag-i-strive, ito ay po ay nagpapatuloy at nagsusumikap hanggang sa kaduluduluhan. True faith is striving. True faith is persevering. Hindi ito parang save ka na, tapos okay na, magantay ka na lang kamatayan mo. Ang totoong pananampalataya, ito po ay nagsusumikap, lalo pag kinukumpronta tayo ng Ebanghelyo. And so may we see that in our message today. So ang uno kong nais makita natin ay ito, Christ's words expose our insufficiency. Ang salita ng ating Panginoon ay pinapahayag ang ating pagiging kakapusan, kakulangan, yung walang kasapatan sa atin. Palagi po tayong kapos at pinapakita po ito ng salita ng ating Panginoon. So nakita po natin yung teaching ng ating Panginoon from verses 1 to 18 of chapter 10. He's teaching about the Good Shepherd. O ang tawag na iba dito, the Good Shepherd Discourse. At sa verses po na ating pong nabasa ngayon, mababasa naman po natin yung effect nito sa mga tao. So after the Lord Jesus Christ taught about what the Good Shepherd is, at siya yun, ang ngayon, yung response naman ng tao sa Kanya, ang tinuturo ang sinasabi sa atin ng ating text. So what our verse tells us, sabi po sa verse 19, sabi po dito, dahil sa mga pananalitang ito, nagkabahabahagi muli ang mga Hudyo. So ang naging epekto pala ng salita ng ating Panginoon ay naghahati-hati po yung mga tao. So there was a great division that happened among the Jews because of what the Lord Jesus Christ had taught. So yung division na ito, hindi naman ito bago. In the book of John, hindi naman ito parang ngayon lang nangyari. Nagkaroon po ng pagkahati-hati dahil kay Kristo. In chapter 7, mababasa po natin dito that the people were divided because of Christ's identity. So kung sino siya, yung kanyang, saan siya pinanganak o pagkakinalan sa kanya, doon nagkahati-hati yung mga tao. In chapter 9 naman, mababasa po natin dito na nagkahati-hati ang mga Hudyo dahil sa mga gawa naman ni Kristo because of His works. And in today's verse naman, nagkaroon ng division among the Jews dahil naman sa words or salita ng ating Panginoon. So now, ang tanong sa atin dito, siguro ang tanong, bakit? Ano ba yung kanyang sinabi? Ano ba yung words ng ating Panginoon na nagdulot ng division? Ano muna yung kanyang words? So that was also what I was also trying to meditate on. Now, what are the words of the Lord Jesus Christ that He said to those people at that time? So, as we know, in verses 1 to 18, yung kanyang mga sinabi is yung teaching niya about the Good Shepherd. So yun ang sinabi niya. Yung mga sinabi niya doon about kung sino siya at kung anong kanyang gagawin, ay yun po ang nagdulot ng pagkakahati-hati sa mga tao. It was a time when the Lord Jesus Christ had to contrast Himself sa mga bulaang mga shepherds. So He was presenting Himself to the people who He is. And as we have seen before, the Lord mentions a lot of good things actually. Hindi man ito isang bagay na para bang malupit na siyang sinabi. Hindi man ito isang bagay that it was not simply a general rebuke sa mga tao. It was not actually even that. But he says a lot of good things. He is the true shepherd who enters the sheep pen lawfully. Hindi siya umaakit, hindi siya nag-over the bakod.
Siya po'y pumapasok ng legal dahil siya naman totoong pastol. Siya rin po yung pintuan ng mga tupa. Siya po yung entrance papunta sa salvation. As you have seen also in those verses. Sinabi nga na yung mga nauna sa kanyang dumating ay mga bulaang mga pastol, sila yung mga magnanakaw at sila po yung mga, they are thieves and robbers. Sabi niya, He came to give life abundantly to the sheep in verse 10. Sabi niya, He is the good shepherd who lays down His life. Sinabi niya last time na hinalintulad niya yung kanyang intimacy sa sheep kagaya ng kung paano rin ang intimate siya sa Ama. So his relationship to the sheep, yung how he knows his sheep, is also how they know each other. Siya at ang Ama. In verses 14 and 15. Sinabi rin niya na siya po ang nagtitipon ng mga tupa at siya po ay, he is going to bring them into one flock. Then, as you have seen also last time, sabi niya, he speaks about his obedience to the Father's will. Na ibibigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa pagtupad niya ng kalooban ng Ama. And then the Father is pleased with him, as you have seen then. Sabi din niya, he has the authority to lay down his life. Walang sino man ang pwede mag-influence sa kanya. Walang sino pwedeng pumigil sa kanya. Nobody can stop him. And also, he has the authority to take up his life again. Lahat na ito ay galing sa Ama. And they are together in this. The Son and the Father are together in all of this. In other words, salvation and victory are unstoppable. The Son will truly accomplish the Father's will. At ito po ay sapat para masecure ang ating kaligtasan at bawat bahagi po ng ating kaligtasan. All will depend and will succeed in God. Hindi nakadepende sa tao ang success ng salvation. Hindi nakadepende sa tao ang success ng Ebanghelyo. Nakadepende po ito sa Panginoong Diyos mismo. That's why it is sure. That's why it will succeed. So what we can see from last time in verses 1 to 18 is that the Lord Jesus Christ speaks about the good of His people in Him. Especially sa panahon na kinokontrast niya yung sarili niya sa mga bulaang mga pastol ng Israel. So He was saying a lot of good things. He was saying na ako yung good shepherd. Ako lang ang pwedeng gumawa ng mga ito. Hindi ako kagaya nila or sila yung mga bulaang mga pastol. And only the good shepherd can do what he can do. Siya lang ang pwedeng magbigay ng kanyang buhay for their eternal good. So our Lord Jesus Christ is not even saying na I am just one among the shepherds or I am the one who does it better. Ako yung mas magaling kaysa yung iba kasi yung iba may mga sablayan, ako yung perfectong shepherd lang. He's not even saying that. What the Lord Jesus Christ is saying, He is the true shepherd from God. Siya lamang ang pastol na kung saan sa kanyang kamay ang authority ng buhay at kamatayan at eternity. So He was really the only true shepherd at walang iba kagaya niya. So this is what He was saying. Pero ganun pa man, ito po yung nagdulot ng division. No matter how much He says. So some observations on the words of the Lord Jesus Christ. May kita po natin dito mga kapatid, mga kaibigan, that the Lord Jesus Christ's words are beyond mere human understanding. Ito yung mga bagay po na hindi talaga, maaarok lang talaga ng tao. Kung mababasa po natin yung tugon ng mga tao, mapapansin po natin na yung isa po doon ay negatibo, isa po ay positibo. One is negative, one is positive. Sabi po sa verses 20 to 21, sabi po dito, marami sa kanila ang nagsabi, sinasapian siya ng demonyo, nababaliw siya, bakit kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi makapagsalita ng ganoon ang isang sinasapian ng demonyo. Nakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? So, we will see na mali. Ang tugon sa kanya ay kakaiba. Hindi bagay sa kanyang sinabi. We will see it does not quite fit the heavy words of the Lord Jesus Christ. Sa verse 20, obvious naman po dito that they did not understand. Na paano nga ba naman? How will a mere man actually claim to have authority over his own life? Siguro suicide pwede, but to come again to life, paano mangyari yan? So malabang kung ikaw ay nasa lugar ng mga Hudyo, ay maaaring ganun din po tayo. During that time, if you were one of those people na nakikinig, maaaring din ang tugon natin. Parang baliw naman tong taong to. Paano na, may sapi yata ito eh. Paano nasabi yan? Na mamamatay siya? Siya ang may karapatan at otoridad sa kanyang buhay at siya rin ang kukuha ng buhay niya pagkatapos?
So we would also have the same questions as well. So if you put yourself in the shoes of the Jews, maybe hindi malayo po, yun din po ang maging tugon natin sa sinabi niya. Pero just a thought sa atin, sa akin, this just came to me, I was preparing. It only goes to show then here, brethren and friends, na si Jesus talaga ay totoong tao. Wala po siyang glow na isang anghel. Wala siyang shining face na kinakailangan ay para ma-impress ang mga tao sa kanyang sasabihin. He was simply just a man. Also, on the surface, he was a man. He was speaking as a man. And you know why that is good news to us? It only goes to show that Jesus Christ can and will die for our sins as a man too. Di ba siya yung may kakayahan na i-represent tayo sa Ama dahil siya po ay tao din gaya po natin. Na totoo rin ang kanyang paghihirap at totoo ang kanyang kamatayan. Na walang impressive sa kanyang itsura para mga tao ay ma-impluensyahan na maging iba ang kanilang tugon sa kanya. He was a man, speaking as a man at that time. But at the same time, brethren and friends, nakakamangha din that hidden in His humanity is deity. Yung kanyang pagiging Diyos ay nakatago din naman sa kanyang pagiging tao. At bilang Diyos ay nakakamangha kung paano ang ating Panginoon ay tumatanggap ng mga extreme, ng mga insulto at mga bintang sa kanya ng pagiging sinasapian ng demonyo at pagiging baliw. Can you imagine how God took all of that? Na ang mga taong nilikha lamang niya ay insultuhin lamang siya ng ganyan. So makita po natin yung long-suffering and patience ng ating Panginoon towards man. That is really very astounding. Tayo, madali tayong maawa sa sarili, madali tayong magalit, mainis, ma-provoke when we hear people speaking against us. But who are we? Tao lang tayo. Pero ang ating Panginoong Diyos kay Kristo, tinanggap niya po ang lahat ng ito. Hindi niya, ganun tapos, sige, ito sa'yo, at mamamatay na yung mga tao. Hindi ginawa ng ating Panginoon yun. He took all of that on Himself. And all of that culminating in the cross, where God's mere creatures will torture and kill God Himself in the Lord Jesus Christ. So ito sa thought na ganun katotoo ang paging Panginoon, ang paging tao ng ating Panginoon Kristo, at ganun din ang kanyang pagtitiis sa tao. So all those times that they were doing that to Him. And now going naman sa positive response ng mga tao, may kita po natin dito na kapos pa rin ang positive response sa Kanya. Sabi po sa verse 21, sabi po dito sa English naman, others said, "These are not the words of one who is oppressed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind?" So were they correct? Tama sila na hindi naman talaga oppressed si Kristo ng demons. Hindi siya baliw, hindi po siya insane. They were actually correct. Pero ang kanilang tugon is still kapos pa rin sa mga pinahayag ni Jesus Christ na mga salita niya sa verses 1 to 18. Mabigat masyado yung bitiw ng ating mga salita tungkol sa Kanya na ang maging tugon lang sa Kanya ay walang hindi sapi ng demonyo yan at nakakapagpagaling pa nga ng bulad. Hindi lamang ganon. I would say that what the fitting response should be is that there would be joy and thankfulness and worship for who He is. Pero going back again to that time, kung tayo nandoon, malamang ganyan din po tayo. Ganyan din po tayo. Nakikita lang po natin yung surface na level ng miracles. Makikita lang po natin na nakapagpagaling siya ng bulag. Kaya nga po, it will take grace for us to see Christ for who He really is. Dahil ang admiration will never save. What we need is conviction and faith for us to be saved. Ang pagkamangha kay Kristo, hindi po ito nakaliligtas. Hindi po nakakaligtas yan. Kinakailangan po natin makita siya kung sino siya talaga. Ang response natin is conviction, repentance, and faith in the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, para sa atin, it is a privilege of having the whole counsel of God. Meron po tayong opportunity ngayon to wrestle with the Word of God. And I believe na meron pong malaking profit sa atin. There's a big malaking pakinabang sa atin that we struggle in understanding the Word, that we plead to God to help us understand and make sense of the text. Rather than simply saying na, gets ko na to. Yan ba? Madali lang to sa akin. Gets ko na to. Panginoon, salamat at naintindihan ko maigi yung sa iyong salita.
I would even say, brothers and friends, na para sa akin, habang tumatagal ang panahon, lalo akong nahihirapan. Lalo akong nagkakaroon ng struggle when I read the text. It's not like I tell the brothers here, hindi naman talaga minsan yung maintindihan mo lang yung sinasabi ng text eh. But making sense of it. Ano ba ang magiging impact nito sa akin in such a way that I will be owned by the text? Na mas dakila sa akin yung aking binabasa at yung mensahe ng Panginoon sa akin. So kung iniisip po natin na puspos tayo ng salita ng Panginoon, napakadali lang para sa atin, I believe na hindi po dapat ito yung tamang response sa atin. Years ago, there was somebody we were talking to sa church. Isa sa mga appeal niya sa amin puspos kami sa salita ng Panginoon. Maayos ang buhay namin, maayos ang pamamalakad namin sa bahay. There was somebody who was telling that to us. Hindi ko nga naalala ito yung mga bagay na pinaalala sa akin as we were discussing sa bahay. I think that was last week. About this family na sobrang bilib na bilib sa salita, na feel na puspos sa salita ng Panginoon. For me, I would even say that. I would even say, Lord, tulungan niyo po ako para mas lalo ko maintindihan ang inyong salita. At marami akong mga bagay na nalilimutan pa rin. When I look at my preaching from years ago, nagugol pa naisip ko pa yung time na yun. Parang bago lang sa akin yun . Pinapakitan talaga, hindi talaga sa atin ang gagaling. Yung sa ating pong sinasabi din, if we are faithful in our preaching, it really comes from the Spirit of God. As Paul says, wala nang nakakilala sa espiritu ng tao kundi yung tao mismo. Kaya wala nakakilala at nakaunawa sa kaisipan ng Diyos kundi ang kanyang espiritu rin mismo. Kinakailangan po talaga natin, we have to be illumined by the Holy Spirit for us to understand His Word. If we are to really encounter the Lord Jesus Christ. Dapat maging humble po tayo sa harapan ng Panginoon at tayo humingi ng kaunawaan, not just for us, but even for each other. When we prepare the message, I believe that ito rin mga ginagawa mga brothers, is that we ask God to also make sense of this sa mga kapatid natin makakapakinig ng kanyang salita. We plead to the Lord, Lord, kung ako hirap ako intindihin ito, bakit mga kapatid ko ganun din? Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan ang inyong salita. Kasi baka tumagos lang sa mga tenga nila yung mga sasabihin ko. At ang gusto po natin ay maunawaan talaga ng bawat isa ang kanyang salita. We also pray that for one another too. Whenever we prepare the message, iniisip din po natin ang bawat isa. We want to be one with the words that we receive from our Lord. And so again, hanggat hindi po talaga kumikilos ang Panginoon, ang kanyang Espiritu sa atin, hindi rin talaga natin maunawaan ang kanyang salita. And we have to be humble enough to admit that it is so. That we really need the Lord to open our hearts and minds. We need the Holy Spirit to illumine us for us to make sense ng mga bagay sa kanyang salita. Another reflection is that the Lord Jesus Christ's words are a mix of pleasant and unpleasant things. Magkahalo yung mga bagay na marinig natin dito sa ating Panginoon. Mga bagay na masarap pakinggan at mga bagay na hindi masarap pakinggan. Parang kanina rin, ang devotion ni Deacon Lem about how the Lord is severe, at the same time the Lord is also merciful. May talagang rebuke ang Panginoon sa kanyang salita at meron din siyang pang-anyaya sa atin na lumapit sa kanya. Parehong present po ito. Again, coming from the blind man's healing and the exposure of the religious leaders during that time, ang ating Panginoon Kristo, ang kanyang salita, ay meron po itong matalim na correction or rebuke sa mga false shepherds nung araw. And I would say na hindi lang siguro sa mga false shepherds, but even to their followers. Bakit ganun? Di ba? Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. That they were called thieves and robbers. Hindi lamang sila mga magnanakaw, mga bayolente pa sila. Sila po ay tinawag ng ating Panginoon ng mga hirelings, mga inuupahan lamang na wala talagang malasakit sa tupa. Na pagdating ng peligro, pagdating ng banta ng peligro, ay nag-aalisa na sila. So in other words, mga makasarili, mga duwag, na hinahayaan lamang magkumalat ang mga tupa. Sila po ay nakatingin lamang sa sariling mga interest, nakatingin lamang sila sa kanilang sariling self-preservation. But at the same time, with those sharp rebukes, the Lord Jesus Christ also presents Himself as the true shepherd, the good shepherd, na kanyang binibigay ang kanyang buhay para sa tupa.
Siya po ay willing na sundin ang kalooban ng Ama, kahit na siya po ay mamatay. Hindi po siya magbaback down sa kanyang obedience, even if it would mean death, and death on the cross. And so habang kinocall out po niya yung evil ng mga false shepherds na ito, hindi siya natatapos doon. Pinapakita din niya kung sino siya. Pinapakita niya sa mga tao na ang kanilang kabutihan ay matatagpuan sa kanya, na He is the good shepherd. So makikita natin yung pareho. We see the rebuke, we see the correction, we see the calling out of sin. At the same time, we see that their hope is found in the Lord Jesus Christ alone. Kaya nga po, ito po ay panawagan sa lahat na tumingin kay Kristo. In the same way, when we encounter Christ and His Word today, when the Lord Jesus Christ is faithfully preached, it should always expose our sin in a real and honest way. Kinakailangan talaga makita natin ang ating kasalanan sa isang totoong paraan, sa isang sinserong paraan. So many years ago, kinall out yung pagiging kapos ng mga preaching sa maraming churches na hindi na raw minimension ang sin at saka ang hell. Hindi na pinapreach ang impyerno, hindi na marinig sa mga pulpito, hindi na narinig po ang kasalanan sa mga pulpito, puro prosperity gospel na lang daw ang pinipreach, puro feel good na lang, puro mga self-affirming na mga messages po ang narinig sa mga churches, lalo sa malaking churches. Well, that is also true. Pero I think that has already changed. Kahit ang mga malalaking churches ngayon ay nagpe-preach na ng kasalanan. Nagpe-preach na rin po ng impyerno sa mga pulpito. However, I believe that the mention of sin in preaching is not enough. I would say, even among Reformed churches, hindi porket na-mention na ang sin in a generic way ay sapat na. Alam niyo kung bakit? Sa pagiging complex ng ating buhay. Sa pagiging kung paano nanunuot ang kasalanan sa mga ugali natin, sa mga puso natin, sa mga palusot natin, justification natin, even to our own selves. I believe that sin, the preaching rather, should make us see that sin in a sincere way. Dapat talaga nanunuot ang preaching sa puso ng mga taong nakapakinig. Kagaya po nito, as we see here, the Lord Jesus Christ, He was not saying, basta mag-repent kayo at maniwala kayo sa akin. Hindi na sinabi niya. Ang sinabi niya rito, kinall out niya yung pagiging mga violente at pagiging makasarili ng mga false shepherds na ito. He likens them to thieves and robbers. He likens them to mga hirelings, mga duwag, mga nagtatakbuhan pag may danger na. So I believe that preaching also should be that way even our day to day. Hindi sapat na lahat tayo makasalanan, pupunta ng impyerno pag wala si Kristo. Although totoo yan, I believe nakapos yan. Hindi sapat ang preaching na ganun lang. Kaya I will not be rejoicing that preaching now includes sin and hell, whether reformed man or hindi, ang iglesia. But I would say that it should be very specific. Dapat nakikita talaga ng tao ang kasalanan niya pag ang kasalanan ay pinipreach po sa mga pulpito. Like what I've said, masyadong complex ang ating buhay. Kahit nga yung mga good works natin, may bahid pa rin na kasalanan eh. Kahit yung magagandang ginagawa natin, meron pa rin itong kasalanan. Kahit yung pinakadakila natin pong magagawa po sa ating kapwa at para sa Panginoon, sa ating pong pagiging makasalanan, may bahid at may bahid pa rin ang kasalanan yan. And we have to be honest with ourselves too. We have to call out sin in such a way that it will truly speak to everyone. Going back to what Renz had said kanina in the Sunday school, kinakailangan makita yung kabagsikan ng Panginoon. Kailangan makita yung kabigatan nito sa atin. Because you have to see how the Lord Jesus Christ bore all of that on the cross. Yung dakilang habag ng Panginoon ay ma-appreciate lamang po natin. Pag nakita natin kung gaano kalupit din ng Panginoon sa kasalanan at tama siya. As EJ reminded us kanina, we justly stand accused. Like I said last time, when the devil charges us, he is right. He is right. When he charges sinners of sin, tama. Tama, he is the murderer, he wants us to die, and that will really happen apart from the Lord Jesus Christ. Tama ang paratang sa mga makasalanan. And the only way we can really appreciate
the severity or the seriousness of Christ's work ay kung nakita natin yung kabagsikan ng Panginoon na dapat tayo ang sumalo dahil tayo po ay makasalanan. The assumption in gospel proclamation is not simply repentance and repentance and faith are preached, but I would say that a true proclamation of the gospel should bring sin to the light. Dapat talagang nakabilad ang kasalanan natin yan. When you hear preaching, yung kasalanan mo nakabilad talaga sa harapan mo. Masakit man isipin, tanggapin, ganun talaga. Nakabilad talaga ito. Hindi tayo uuwi ng, ang sarap marinig ng, ito pala ang mga steps para ito yung maging mas maganda ang buhay ko. Ito pala ang panawagan ng Diyos sa akin. I just follow these steps and then I have to see that I need Christ, I'm a sinner and blah blah blah. And, ang sarap sa pakiramdam. Hindi po eh. Dapat makita natin yung bagsik ng Panginoon sa ating mga kasalanan. We have to see sin really brought into the light. At yun ang gagamitin na ng Panginoon to draw us to the Lord Jesus Christ. How will Christ be attractive kung hindi po natin nakita yung kabagsikan ng kasalanan? Just like what one Puritan said, di ba? Hanggat hindi mo nakikita ang kapaitan ng kasalanan, hindi mo rin makikita hindi mo maunawa ng tamis din ni Kristo. So you have to see sin as something that is really, you abhor sin, you hate sin, it brings you to hell. Pero buti na lamang andyan si Kristo. Therefore, I would even say that in a great sense, the foremost venue for gospel preaching is in the local church. Yun ang sobrang pati mga singit-singit at mga sungot-sungot ay nadidil sa local church. Yung context ng relationship, church discipline, sacraments, the preaching of the Word of God, all of that come together to expose sin and to lead us to repentance in the Lord Jesus Christ and faith in the Lord Jesus Christ. Kaya nga sana mga kapatid, as we have also witnessed the past months, let us not think that in order for you to be a faithful gospel proclaimer, you should be like George Whitefield or John Wesley, or para maging ganun po. The way that you are bringing the gospel into your homes, the way that you're bringing the gospel to the church, and the simple conversations that we have, at lalo na sa local na iglesia, kung saan napapagtsagaan po natin yung bawat verse na pinagdadaanan po natin. That is still the regular, I will believe, the regular venue where the gospel is proclaimed. Let judgment begin in the household of God after all. Tayo nga ang unang-unang dapat nakikinabang dito. It is not enough that we preach, repent, and believe. But it should be that we know exactly where to repent and how believing addresses our particular sins. Dapat ganun. We repent with precision. That's why preaching should be done likewise with precision. Hindi to generic na repent and believe the gospel lang. Masyadong marami pong tayong dapat i-deal sa sarili natin para marinig ng repent and believe the gospel. Repent and come to Christ. For what reason? So dapat po talaga ganun po ang preaching. Dapat talaga specific po ito. Dapat talagang tumatago sa puso ang preaching ng salita ng Panginoon. The truth exposes the evil of those false shepherds as Christ made Himself known. Kaya sana ganoon din po tayo. Habang pinoproklama si Kristo sa atin, na-expose yung evil din po natin. When we study the Word of God, na-expose po yung kakulangan po natin. How we really need to trust in the Lord. How we see, ito pala paano ng kasalanan ko. Ito, kulang pala ang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kulang pala ako pala sa pagmamahal. Hindi pa ako gaya ni Kristo. May mga bagay talagang hindi ko pa kayang pakawalan, Panginoon. Tulungan niyo po ako. Help me in my unbelief. Di ba dapat ganun dapat ang epekto ng salita ng Panginoon sa atin? Hindi tayo feel good dito na okay na tayo. Dumaadaan lang ang Sunday, dumaadaan lang ang preaching, but we're generally good. Well, that objectively is true. As we know that justification is objective, it is a once and for all declaration. Pero kasama ng justification ay sanctification. Ang pagpapabanal ng Panginoon sa atin. And a true exposure of sin would either bring the hearer to either greater rejection or greater repentance. Saan nandun tayo sa greater repentance?
habang nagiging precise po ang ating pagkakilala kay Kristo, which is hindi naman matatapos. It will be a lifelong journey of knowing Christ. But as we are being changed from one glory to another, sana ay lalo na nakikita po natin ang ating pagiging makasalanan at ating pangangailangan kay Kristo. So that's the first point, that Christ's words exposes our insufficiency. Kaya buti na lamang meron tayong preaching, buti na meron tayong dalawang preaching. Kulang pa nga, kung kaya nga lang siguro 3-4 pa, although hindi natin kaya yon. Wala na, buong linggo pagod na tayo pag ganun, di ba? Pero buti na lang we have the Lord's Day where we can come together and sit under the preaching of the Word of God and be permeated by His Word, whether that be in our prayers, in our hymn singing, in our relationship with one another, coming out from our mouths, in the devotion, in the preaching of the Word of God, saturated by the Word of the Lord Jesus Christ. Kaya salamat at meron po tayong ganong pagpapala. The second point is that Christ's words divide, but it also keeps His people together. So parehong nangyayari po ito. Na totoong nagdudulot po ito ng division, nagdudulot po ng pagkakahiwa-hiwalay, pero ito po ay nagdudulot din ng pagkakaisa sa Kanyang salita. So kanina na-mention ko po sa atin, na sa lahat po ng mabigat na sinabi ng ating Panginoon in verses 1 to 18 of this chapter, yung kanilang mga response ay kapos pa rin sa bigat ng Kanyang sinabi. Dapat ang tugon dito is that sila ay naging mapagpasalamat sa Panginoon Kristo. Dapat ang kanila pong tugon, dapat ay, what must I do to be saved? Diba? Panginoon, salamat, ikaw pala ang good shepherd na pinadala ng Ama. Di ba parang yun dapat po ang maging tugon na rin. Pero I think that's not even the point of the story. But what is clear here, that even on this level pa lamang, dito pa lang sa point na ito, may division na po, may separation na among the people because of the words of the Lord Jesus Christ. Na talagang may ganun talagang effect ang salita ng Panginoon. Na ito po ay nagdudulot talaga ng pagkakahiwalay. Meron ganun itong epekto sa atin. So sa kainitan po ng okasyon na ito, with the words of the Lord Jesus Christ, the people will have to decide, saan side nga ba tayo? Kinakailangan tumugon dito eh. Hindi pwedeng wala lang yung sinabi ng ating Panginoon eh. So isipin natin kainitan ng sitwasyon. May mga false shepherds dito, may mga kinokorek ang ating Panginoon, mga bula ang mga pastol. May in-excommunicate na bulag. So yun yung situation dito eh, di ba? This not an ordinary occasion lamang na bigla na lamang nag-proclaim ang ating Panginoon ng mga words. It was in the context of what was happening during that time. So yung mga tao, as they have witnessed how the blind man was healed, as they have witnessed how the blind man was also excommunicated by the religious leaders, and then ito yung sinabi ng ating Panginoon, now they have to take sides now. They have to respond to Him. Hindi pwedeng wala lang. Hindi pwedeng, parang dadaan lang sila at parang deadmine lamang ng sinabi ng ating Panginoon. They have to deal with what He said. Again, verses 20 to 21, sabi po dito, marami sa kanila nagsabi, sinasapian siya ng demonyo, nababaliw siya, bakit kayo nakikinig sa Kanya? Sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng gano'n ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? So kung tayo mga Pilipino, mahilig tayong magmeron-meron, di ba? Yung makikialam tayo, humahaba ang mga leeg pag meron nangyayaring kakaiba. Lalo na ito. There was something that really happened during this time. Na-expose yung mga false shepherds, yung mga religious leaders, may blind man na pinagaling. So now, with the Lord Jesus Christ's words about being the good shepherd, they have to now see na saan nga ba tayo lulugar dito. Ito yung sinabi ni Jesucristo. If the Lord Jesus Christ was false sa kanyang sinasabi, then He would really sound demonic and insane. Pero sabi ng mga tao, paano siya maging sinapian ng demonyo? Hindi mo makapagpagaling ng bulag ang sinasapian kung ikaw ay nasa demonyo, sabi nila. As mentioned before, pati po yung pagpapagaling ng bulag, it was quite rare. Hindi ito yung mga bagay na hindi po basta-basta nangyayari. And I would say that the Lord Jesus Christ's miracles were really messianic signs. Ito'y talaga patungkol sa kung sino siya. So, kung tama naman ang sinasabi ni Kristo, then He is from God. Then He is the promised shepherd and Messiah.
So, yung teaching ng ating Panginoon dito, if you will notice again, just going back to verses 1 to 18, yung teaching ng Panginoon dito was not a generic preaching to, or generic na repent and believe lamang. It's not ito yung about yung parang good works or do this and do that. Hindi naman ganoon ang preaching niya eh. Ang teaching na rito was about His very person and work. Kung sino siya talaga. Hindi ito yung nagtuturo lang siya ng isang generic truth or principle. Nakasentro sa kanyang preaching dito, teaching niya is siya mismo. Sino siya at ano ang kanyang gagawin. Who He is as far as the Father is concerned, who He is as far as the sheep are concerned, who He is as far as salvation is concerned. Yung kanyang gagawin. So hindi po ito neutral na teaching. Hindi ito safe na teaching. Mabigat ang nakasalalay sa kanyang teaching dito. And people have to respond to Him. I remember, many years ago, meron pa akong na-encounter na tao, na sabi niya, ina-admire daw niya si Jesus Christ for being a great teacher. And he said, as a matter of fact, sabi niya, He's my hero. Sabi niya, si Jesus Christ daw. Na yun ang kanyang, believe daw siya kay Jesus Christ. Kasi mabuti siyang tao, mabuti siyang teacher, si Kristo ay bayani niya. He was somehow giving perhaps yung impression na siya ay nagiging patas kay Kristo, giving credit to whom credit is due. Pero sabi ko sa kanya, ang problema sa sinasabi mo, hindi mo nagpapakilala si Kristo bilang hero. Hindi mo siya nagpapakabayani eh. Hindi naman yun ang presentation ni Kristo sa kanya. What the Lord Jesus Christ says about Himself, He is Lord and Savior. You have to deal with that, kako. Hindi siya bayani, hindi siya great moral teacher. Hindi siya isang taong modelo lamang. Hindi siya kahanga-hangang tao lamang. What the Lord Jesus Christ does is He requires submission to Him as Lord and Savior. Kaya ang tamang pagtugon kay Kristo ay kung paano rin niya pinakilala ang kanyang sarili. So doon nagkakamali yung taong to. Kahit gaano pa siya kasensero sa kanyang sinasabi na pagkahanga niya kay Kristo, mali pa rin siya. And going back to what AJ said kanina, yun ay unbelief pa rin talaga. Pagkapos ang iyong paniniwala kay Kristo at hindi naman yun ang sinasabi niya, that is still refusing who the Lord Jesus Christ is. The Bible tells us that the Lord Jesus Christ is named as such because He will save His people from their sins. Kaya Jesus ang pangalan niya, Yahweh saves. Then the Lord Jesus Christ bilang isang baby, dahil sa prophecy na parating ang king ng mga Jews, baby pa lamang siya, there was already an attempt to His life. So mula pa noong araw hanggang ngayon, ang ating Panginoon Kristo ay nananatili na isang kontrobersyal na figura. Even up to now, I will not say that now people have relaxed. I would say if Christ is faithfully preached, He will still be and always be controversial hanggang ngayon. I would say that even us, as a church, even as we are hearing the gospel, I believe that it will always challenge us kung sino si Kristo. There has been a rise of very graphic, demonic, and satanic performances in the entertainment industry nowadays. Lalo sa West. Ewan kung napansin ninyo, mga artists na gumagamit ng mga demonic symbols, satanic references sa kanilang mga performances. Nakita ko nga doon, pati si Taylor Swift kasama din daw doon sa mga ano. So, and of course, sa mga Pilipino, hindi magpapahuli yan. Siyempre, mga Pilipino, sasama yan sa bandwagon at makikigulo din sa mga ganyan. Nakikisali ba? And of course, yung kanila pong intent is to attract people. They will not probably say that they're worshiping Satan or demons, but what they want is to attract people. Araw, ang ginagamit ng mga entertainers ng mga artists, gumagamit sila ng mga drugs, violence, rebellion, politics, para sila po ay mag-draw ng attention ng mga tao sa kanila. Whether good or bad yan, publicity pa rin yan eh. Magkikreate pa rin ng ingay yan.
So habang tumatagal ang panahon, ang mga tao ang mga entertainers na ito, hindi lang sila nasisiyahan sa politika na lamang or drugs or violence or sex ang kanilang ginagamit. Gagamit na sila po ng satanic symbols. Why? Because nothing beats satanic symbols and blasphemy to create noise. Kung gusto mo talaga mag-create talaga ng ingay, gumamit ka ng satanic symbols. Gumamit ka mga demonic figures. For whatever reason, whether to openly attack Christianity or for mere attention, what is satanic, demonic, and evil will always be. Hindi natin pwedeng i-water down and say na, mga demons yan are simply symbols of my demons o yung mga struggles ko sa buhay. Masyadong graphic po ito para i-dismiss lang na ganun. It is demonic and satanic. At saka, ang tanong po ay, bakit po ba masyadong ang mga satanic symbols and blasphemy? Why? Bakit po kaya? Bakit kaya sa kabila po ng pagiging graphic, pagiging creepy ng mga ito, bakit po ito parang bentang-benta sa mga tao? Ba't nagkikreate siya ng ingay? Why? It is because that it is the ultimate symbol of liberation, rebellion, self-expression, and autonomy against the established order. Kung gusto mong sagarin yung pagiging tao mo, yung pagiging makasarili mo, yung pagiging independent mo, huwag ka nang tumalon-talon kung saan-saan, drugs, dumiretso ka na kay Satanas. Yun na yun yung ultimate na, you want to be really independent, you want to be strong and independent, man, or go to Satan. Yun talaga ang pinaka-ultimate sa lahat. People want to be cool. People want to be unconventional. People want to be the alpha. Akong parang quote na, akala ko dati alpha male lang eh. May alpha female na pala. May ganun pala ngayon. Meron na ganung concept na may alpha female na. Nagpapataasan talaga ng kartada ang mga tao ngayon. Whether lalaki or babae. Kaya na-realize ko nga, Brandon and friends, that I have learned to appreciate tuloy yung mga bagay na simple at ordinary lang. Mga bagay na pangkaraniwan, pang-araw-araw, you don't have to stand out. Especially kung yung mga outward things lang ang ginagamit po natin for us to stand out. Why don't we be the last among the rest? Just like the Lord Jesus Christ. Di ba't hindi tayo maging mapagpakum? Outdo one another in showing honor. Serve one another. Be the servant of all. And tao nga hindi. They want to be the alpha. And you know, Satan is a fitting symbol and figure of self-rule. Satan is the best example or best figure that there is no religious authority judging you. Kung gusto mo talaga magpakasagad, again, kay Satan magpunta. Malaya ka na sa lahat ng authority sa mundong ito. Truly, self-sovereignty lies at the heart of humanity's rebellion against God. And I am afraid that many people do not know that this really is their problem. At maraming tao, kahit ikaw na nakaupo dyan, na nakikinig dito, suriin mo yung puso mo. What is it that rules in your heart? You may not be an openly a Satanist. Hindi mo na ako sagad kay Satan agad. Grabe naman yun. Hindi mo na ako ganyan. Pero I would say, hindi ba't yun pa rin naman ang temptation sa atin? Kagaya na nasa garden? Did God really say? Did God really say that you have to be like Christ? God really say that you have to love one another? Yun ba talaga utos ng Panginoon? Pisyo ka, talikuran mo yung sarili mo. Mga kaibigan, baka ganun din tayo hanggang ngayon. Anong naghahari sa buhay mo? Convenience? Pera? Ambition? Ikaw'y may comfort na Kristiyano ka? And then you're still an unbeliever after all? Dahil it's still the self that rules in your heart. Whatever that's madali para sa'yo, ano nila yung nakasanayan mo, ay yun na yun. Hindi ba't nasa ilalim pa rin ang kapangyarihan ng dyablo pag ganyan? Bulag pa rin tayo sa liwanag ng Ebanghelyo pag tayo po ay ganyan?
Because brethren and friends, ito pa rin talagang issue ng puso ng tao ever since. Yung pagiging self-rule, self-sovereign po natin. Yung self-rule po natin, yun pa rin ang ating problema. At ito po ang hine-head on. Ito po ang kinukonfront Christ. And even in our story, hindi ba ay na-address ni Kristo dito yung selfishness, yung hypocrisy, and yung pride, and yung abuse ng religious authorities? Hindi ba ito ina-expose niya? Hindi ba sinful human heart pa rin ang kanyang ina-expose po dito? At hindi lamang ito para sa bula ang mga shepherds ng araw, ito'y para sa atin din ngayon. Because even in our own little way, or in our own way sa buhay po natin, tayo pa rin mag-govern sa ating mga buhay instead of submitting to the Lord Jesus Christ. We have that tendency too. And the only remedy for us to be freed from all that sin and self-rule is for the Lord Jesus Christ to save us. Somebody has to take us out of the grip of sin. Hindi natin magagawa. Like what EJ said kanina, hindi ito moral improvement lang sa atin. Hindi ito yung kinakailangan mo lang maging mas kind lang ako, kinakailangan maging mas generous, dapat maging mas maluwag yung kamay ko sa pagbibigay. O dapat lang may maging tone down ko lang yung tono ko. Hindi naman yun eh. You have to be transferred from darkness to the kingdom of the Lord Jesus Christ. You have to be saved by Christ, and He did that by dying for His sheep. It is only by His payment that we will be freed from the bondage to sin and death. And no one else can do that but Him alone. So brethren and friends, ang issue pa rin natin dito is yung ating sarili pa rin. Yung pa rin ang issue natin. Kaya sabi ni Pablo, sabi niya, in 1 Corinthians 15, sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din sa sinasabi ng kasulatan. He says, I delivered to you of first importance. There's nothing more important than the message that Christ died for us. At siya'y nabuhay muli. Walang iba. Kinukumpronta pa rin ang ating pagiging makasalanan. And Paul also says, sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya ko maliban kay Jesucristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Wala siyang ibang ipoproclaim or nothing be known to them but that Christ, that He will preach Christ and Him crucified. Bakit ganun palagi ang tema ng salita ng Panginoon? Bakit palaging kamatayan ni Kristo? Whereas other people say, mag-move on na tayo sa gospel. Alam na natin yung mga bagay na ito. Dapat hindi na nang pag-usapan natin. Nagkakamali po ang mga nagsasabi ng ganyan. Why? Because there is essentially no message to be preached at all apart from Christ and Him crucified. Dahil wala na ibang mensahe ang kukumpronta sa evil ng puso natin kundi yung Ebanghelyo. That will not be addressed by any message at all. That's why it is the first importance that Christ was crucified and was raised according to the Scriptures. Nung araw pa lang, yun na yung issue. At yun din po ang gagawin ng ating Panginoon ayon sa kalooban ng Ama. Again, this is not some teaching on goodness and morality. It is a call to come to Christ and away from the self. At yung pagiging honest and specific po natin along the way. Habang tumatagal, mga kapatid, mga kaibigan, lalo dapat nag-final, you will not be prepared to receive your blessed hope, if that really is, not until you see Christ being more precious habang tumatagal ang panahon. Hindi pwedeng sakto lang, hindi pwedeng pareho lang. We have to see Christ more precious every day of our lives and growing until the day we die or until the day He comes again. Dapat ganun. They would say at the end of your life, like what E.J. had also mentioned kanina about Christ, the things that Newton said, na maraming mga bagay siyang sigurado nung bata siya, pero nung later on he would say na walang bagay lang to. Ultimately, I am a great sinner
and Christ is a great Savior. Ultimately, it will boil down to that pala. In the end, that's all that will really matter. As one truly gets to know Christ more, if Christ is truly proclaimed, there will never be there will always be that never-ending struggle against sin, against self-sufficiency, and against self-rule. Na hanggang ngayon sa buhay po natin, yun pa rin ang kinakalaban natin. Yung illusion na ang buhay ay tungkol sa atin. And so, the reason for the division that Christ's words bring, ang division po na ito, hindi lamang because of some doctrinal issue na hindi mapagkasunduan ng mga tao. Although nangyayari po yan, na talagang because of doctrine, hindi rin nagkakasundo ng mga tao. Pero I believe it's more than that. The reason why division will we will all have to deal with the person and work of Christ that confronts us or confronts who we really are in a real and personal way. Na talagang pag ang ebanghelyo ay pinapahayag ng tapat, you will really have to deal with that. And, let's say personal yan totoo naman talaga, that should be on the level of personal and intimacy with the Lord Jesus Christ. Totoo dapat yan, pero that personal let's say, engagement with the Lord Jesus Christ will have its effect on relationships. Meron pong epekto ito sa ating pakikitungo sa bawat isa. So much so, that even if we agree with all the doctrines and theological positions, an unrepented sin and pride will still tear us apart. Dahil hindi sapat yung doctrinal agreement lang. Pag nanaig ang kasalanan, pupunitin talaga niyan ang mga relasyon. Wawasakin talaga ng mga relasyon. Kahit hands down pa tayo dito naniniwala sa same theology or doctrine. Because our encounter with Christ, as personal as that is, will really bear on our relationships with each other. And conversely, even if we have our different degrees of appreciation and even our different takes on doctrine and theological position, there will be a genuine love and fellowship because we live a life of self-examination, repentance, and persevering faith in Christ. Kaya kahit magkakaiba tayo ng take, let's say iba-iba tayo ng appreciation of our doctrine, hindi man tayo pare-pareho eh. May mga tao talaga mas ahead kaysa sa iba. It's okay. It's okay. May mga tao talaga na hindi pa nila alam yun pala, pero some people already know it. Maybe there are some who are faster than others. Maaring iba, mas madaling makakuha, makaunawa kaysa sa iba, but that's okay. Hindi yan maging dahilan para mag-divide ang mga tao. To bring them together is the Lord Jesus Christ. Kaya nga tayo, wala po tayo dito to compete with each other. Pagalingan. Di tayo dito para magpakita na I'm better than anyone, I have a better understanding, I have a better grasp of theology. Kaya nga in-encourage ko kayo, kahit mga applicant ng membership, na wag dumating na yung time na parang kayo na si Deacon Lem, mga ganyan. Wala namang ganong klaseng standard, di ba? But we are striving together as brothers and sisters in the Lord Jesus Christ. We help one another sa lahat ng ito. Dahil talagang magbubuklod sa atin dito, hindi lang dahil para tayo ng antas ng pagkaunawa. Ang magbubuklod sa atin dito ay pag-ibig natin na galing kay Kristo. Diba? That's why we always examine ourselves. We always see where we are to repent. Pag meron tayong mga private moments sa ating mga sarili, in-evaluate natin mga puso natin. When we hear the preaching of the Word, we evaluate ourselves. I say, Lord, show me and try me, know my thoughts. Pakita niyo sa akin, Panginoon, ano yung kalikuan meron sa aking puso. I-lead niyo ako sa daan patungo sa magpakailanman. That's what we pray to the Lord. Hindi tayo dito nagpapagalingan. Because what will really tear us apart, like I said kanina, is not differences in our appreciation of doctrine. It's sin that will tear us apart. And it is observable, brethren and friends, that a natural tendency of anyone is to find validation. Nabasa ko sa isang article din sa social media. Sabi ng article, ewan kung nakita nyo rin yun, sabi niya, bakit pagka nananalo si Alex Ayala ay nagkakaisa mga Pilipino? Bakit pag nananalo si Manny Pacquiao sa beauty pageant ay nagkakaisa mga Pilipino? Pero pag wala, away-away naman.
Parang mga Pilipino palagi naghahanap ng validation na external sa ibang mundo. Parang sikat na sikat tayo sa buong mundo pag nananalo si Alex. Mga tao parang kala mo ang babait, kala mo nagkakaisa bilang mga Pilipino. Kasi nababalidate sila internationally. So why does it have to take validation para magkaisa mga Pilipino? But you know what? Ganyan din po talaga tayo eh. Even when it comes to church life, we have this tendency. Ang tendency po natin is to find validation in any form. We gravitate towards people who believe the same doctrines as we do. Natin, ay dapat pareho tayo na stand pagdating sa mga bagay na ganito. Yun ang dapat, doon tayo magkakaisa. Or others will say na I want that church kasi people there are warm to me. Lumalabas kami, nagbabadminton kami. Sorry sa mga badminton. That's not what I mean. Kumakain kami sa labas. Nagbabasketball kami every Saturday doon sa covered court. Malapit kay na Popoy. Diba? We want that. We want to feel welcome. Gusto po natin yung vibes tayo sa mga tao sa church. Validation. O kaya, we want validation where the people in the church value what I do. Uy, mga magandang ginagawa ko, nire-recognize pala. Uy, nakapaskil ko yung best member of the month. Nandun sa bulletin board. Nandun sa Facebook. Na may best member of the month pala. Parang Jollibee lang Or we will say na, I want a church where I will best express the gifts that the Lord has given me. Gusto ko yung ganun church, yung sana ako magagamit ng Panginoon. No, I'm not saying, brethren and friends, na these are inherently bad things. I'm not saying. A lot of them are good. Tama lang naman that people should be warm. Tama lang naman. Tama lang maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. Di ba? Tama lang naman ang lahat ng yan. Pero, ang naging masama is that ito pa yung naging criteria natin by which we measure everything. Yun ang mali natin. Doon natin sinusukat yung performance na naman natin or performance ng ating kapwa na hindi dapat ganyan. In a world where validation is sought after and capitalized, it will take discernment if what we seek and what we give is truly Christ or something else. Yan ang sabi ko dun sa prayer meeting din last time eh. Sabi ko, one of my reflections when I was writing this is that nakakatakot isipin that at the end of our lives, what really bound us together was something else and it was not Christ after all. At ginamit lang natin si Kristo para magkabuklod-buklod tayo. Pero hindi naman siya talaga, kundi kasangkapan lamang siya sa magagandang bagay na binigay ng Panginoon sa atin. It will take grace, so much honesty for us to come to that point of sincerity. Because it would be dreadful that we be found guilty, that what we desired, what sustained us, and what kept us was not Christ after all. Kaya nakakatakot minsan yung doctrine eh. Nakakatakot yung nagkakampi-kampihan kayo sa isang theological position. Kaaway niyo ibang mga church kasi hindi ganun ang position nila. Na you're better than other people because ito yung theological position ninyo. Or you have matured already to a certain position. You have achieved a certain level of understanding. Yun ang nakakatakot doon mga kapatid, mga kaibigan. At the end of it all, may we not be put to shame because who really kept us is Christ. Hindi tayo nandito to receive or give validation. Hindi tayo nandito para utuin ang bawat isa. We're not here whether to give or to receive any of that. But Christ Himself and in our own. Ito yung prayer ko para sa ating lahat. That yes, we hear the words of the Lord Jesus Christ. It will bring division. But may it also be the very words that will keep us together in Him until the very end. Na sana di rin tayo dalhin ng Panginoon na magkasama-sama sa Kanyang salita din. Na darating talaga ang time ng separation. It has happened to this church many times. Pag kinompronta na ng Ebanghelyo, yung buhay, yung puso ng tao, nagkakasira-sira talaga. Pero sana maging mabiyaya ang Panginoon sa atin. Kaya nalalaglag ang church sa yung naging club na sila. Nagkokondone na sila ng kanilang mga sa isa't isa.
Nagkukonsentihan na lang. Kalaban natin church na yan. Dito tayo magyakap-yakap tayo dito. Pare-pareho tayo dito itong mga saloobin natin. Isipin nyo yung ganun. Whether that be for whatever reason. Doctrine man yan, politics man yan, church discipline man yan. I believe it shouldn't be that way, brethren and friends. What should really keep us together is the Lord Jesus Christ. May we not be confused, but be clear that our only validation, if there ever is because there is a validation, the only validation we have is the person and finished work of the Lord Jesus Christ. Not our church, not our relationships, brethren and friends, not our covenant or whatever that is, not our good intentions, but our only validation is Christ Himself. Yun po ang magbubuklod sa atin talaga. And so in conclusion, the very shepherd who gathers and gives life abundantly to the sheep is also he whose words will bring division and separation. So talagang naman siya ang nagbubuklod talaga, nag-iipon ng kanyang mga tupa. They will be brought into one flock. They will be led by the one shepherd. Pero yung salita ng shepherd na ito, ang nagdudulot din po talaga ng pagkakahiwa-hiwalay. It is my hope that even now, even as we live, we will know if we respond to our Lord Jesus Christ according to His person and work. Kaya po yung maging challenge ko sa inyo. Huwag po kayong mawili dito dahil may sapat na pagkain sa pagkainan during the Lord's Day. At kung hindi naman kayo nagugutom, skip ko na muna ang CGC kasi busog naman ako Huwag ganun. Or, kasi bati kami ni that's vibes kami ni ganyan, kaya nandoon ako sa church na yan, kasi vibes kami ni ganyan. We get along well. Or, marami pala mga IT doon, so, hindi ganun Ang pangarap ko nga sa church even before, magkasama-sama talagang iba't ibang classes May mga talagang tao, mga challenge financially. Dahil, di ba, may mga tao din na may mga pinag-aralan or wala, may kaya, na nagkakasama-sama dahil kay Kristo. Dapat ganun. Na nag-aantayan talaga kayo sa kapagkainan kasi you treat one another as equals in the Lord Jesus Christ. You even serve one another. Kaya sana, ganun din po din tayo. We will respond to the person and work of Christ. Then ultimately, yun naman talaga ang mahalaga. We may not always be well-versed with our theological positions. Hindi naman ganun palagi. We can expect that from everybody. But that's okay. But what we really know is that we should respond in repentance and faith to the Lord Jesus Christ. Because believing is not simply agreeing, but submission to our Lord, especially pag tinatawag na tayo tumalikod sa ating mga sarili. Madaling mag-agree sa doctrine, walang kapalit yan Walang kapalit yan. Hahangaan ka pa nga Di ba, ano bang kapalit yan? Pag ikaw ay magaling sa doctrine or theology, wala. Pero pag hinihingi na, yung ayaw mong bitiwan, pag hinihingi na, talikuran mo yung sarili mo, yun talaga yun. Yun talaga siya. Life and death are in the hands of our Lord Jesus Christ. And yet, the greatest division is not simply a matter of life and death, but of judgment and salvation in Christ. Isang bagay po na nakikita po natin kahit ngayon lamang po, that as a church, this is the blessing that we have, brethren and friends. In the church, whenever the gospel is proclaimed regularly, we can already see how we respond to the gospel. Dito pa lang, hindi pa dumating yung time na muling pagbabalik ni Kristo, dito pa lang makikita na natin. At sana po ay maging tulong ito sa atin, maging totoo talaga tayo. Maging sincere po talaga tayo. Because even in the present time, we can already know before it is too late. Before the Lord Jesus Christ returns. Sana po ay naging simple lang ito sa atin. Naging maliwanag po yung hamon sa atin ngayon. That we see that even on whatever level, the Lord Jesus Christ will truly bring separation and division. And we can know that even now, even for ourselves. So that we can know if we really are in the Lord Jesus Christ or not. Sana ay
naging mensahe ito para tawagin kayo ng Panginoon again to the Lord Jesus Christ and away from our sin. Because ultimately, it's really about salvation. It's really about forgiveness found in the person and finished work of the Lord Jesus Christ alone. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po muli sa inyong patuloy na pagpapakilala ninyong sarili sa amin, especially as we see the fullness of your revelation to your people in the Lord Jesus Christ. Natunay nga, Panginoon, na walang panahon na matatapos po ang aming quest for us to know our Savior more. That whether we are alone by ourselves, as we struggle with your word, to make sense of it, we call out to you, O God. And when we are together as a church, we're also corporately challenged by your word na makita rin si Kristo the way that we should. Father, we know that ito po ay hindi natural sa amin. We are naturally children of the devil. Na kami talaga ay sinusunod namin ang mga sariling kagustuhan. Whatever is easy for us, whatever is advantageous para sa amin, ano may mga bagay na nakahilig ang aming mga laman, Panginoon, and yet still claim that we are Christians. But Father, we pray that you would take us out of that insincerity at yung panloloko namin sa aming mga sarili. You bring us, Lord, to that understanding again of who the Lord Jesus Christ is. That we respond to Him correctly, fairly, at hindi po kami nagsasarili sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, salamat po muli sa inyo, and may it be clear to us, O God, that what we really need always is the gospel. What we really need is the good news of salvation. And we need to hear over and over again. And whatever refinement that we have in our understanding of the doctrine or theology may only and always serve the purpose of our salvation and holiness. Kaya, Panginoon, salamat at papuro sa inyo na hindi po namin kinakailangan maging magaling, hindi kailangan namin magpagalingan, hindi kailangan magpataasan, Panginoon, but rather kinakailangan namin maging mapagpakumbaba pa nga kagaya ni Kristo. But if we really look to the Lord Jesus Christ, if we truly worship Him, we will be like Him. Kaya, Panginoon, salamat at papuri sa inyo na ang lahat na ito hindi tungkol sa amin, na kayo po ang malaya at dakilang kikilos ang inyong biyaya sa amin na nakatanggap na inyong salita. We pray that we will continue in loving one another and serving one another, O God, knowing that we have a duty to one another. Mga bagay na narinig, we want everybody to receive this in joy and thankfulness to you, O God. Kaya salamat sa inyo, Panginoon, at pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We are thankful to the Lord we can come before Him
in our participation in the Lord's table sa araw na ito, as we always do every Lord's Day. And I hope, brethren and friends, that you would also see, from mga hindi members ng church, that you would see that accountability is not a bad thing. If you really know that part po ng ating reality ng ating buhay ay mananagot tayo sa Panginoon, and that it is the structure of life, saan man tayo magpunta, may accountability talaga tayo kahit saan. Di natin ito may iwasan. And all the more, I believe also when it comes to our faith in the Lord Jesus Christ, na hindi naman nilikha ng Panginoon ang tayo maging mananampalataya ng tayo nagsasarili lamang tayo. That we really are given to one another for us to be accountable to each other, to the church where the Lord has brought us to, for our own good. Hindi siya isang bagay na kakasama. Hindi siya bagay na inconvenient or hassle sa buhay. We need that. We need one another. And so I hope na as we are given this opportunity once again for the Lord's Supper, I hope that this will make sense to everybody here. Ikaw man ay, tayo man ay member ng church na ito, or tayo man ay panauhin lamang dito. Dahil yun ang niloob ng Panginoon talaga, to be part of one another. And that can never be defined simply because we are here. But we made a commitment to one another na nagdi-define po talaga ng ating pagiging isa kay Kristo. And so, reflecting on what you have also heard kanina, it is quite easy to say that we are in Christ and yet we remain in unbelief. Because the issue is always, do we trust in the saving work of Christ? That it actually delivers us from self and sin. Di tayo dito para maniwala sa election lamang or whatever doctrine that we have. We're not here simply to affirm the Trinity. We say out, Trinitarian kami or what. Hindi naman ganun eh. Pero do we really actually believe in the saving work of Christ? Naniniwala ba talaga tayo? So much so na alam natin hindi na tayo enslaved sa ating mga sarili. We're not enslaved anymore to our anxieties, to our troubles and worries in life anymore. We have been saved by the Lord Jesus Christ. We can actually serve Him. We can actually follow Him because we have been freed. And so as we come to the Lord's table as a church, hindi po ito simpleng tanong kung tayo ba'y naniniwala sa isang ebanghelyo. Hindi po ito isang simpleng tanong, tayo po ba ay in good terms ba tayo sa isa't isa? Ang issue pa po talaga dito is if we are turning away from ourselves as we continue to respond to the gospel. Tayo ba ay patuloy na tumatalikod sa ating mga sarili habang tayo po ay nakikinig ng ebanghelyo? Tayo po ba ay natututunan po ba natin na patuloy tayong tumalikod sa ating mga sariling interest? If it is against the will of God, if it is against our faith, tayo po ba ay tumutugon sa ebanghelyo that it brings us to greater humility towards each other and unity in Christ even more? Kaya sana ay maging fitting na tugon po ito sa ating Panginoon Kristo. Ayaw po natin na maging superficial po ang Lord's Supper, na basta magawa lang natin every Lord's Day. But rather, we want this to be a response to the message that we have heard since kanina pang umaga. Ngayon, sa lahat po natin na pakinggan, ito po yung culmination ng lahat. Ito po natutugon. That it's really about the Lord Jesus Christ. It's really believing His person and finished work. Kaya babagsak at babagsak pa rin talaga sa Ebanghelyo. And so our communion is no mere ritual. It is a response of repentance and faith to the person and finished work of our Lord Jesus Christ. Kaya salamat sa Panginoon, meron po tayong ganito. And as this is also a blessing to us, I hope na kasama po sa pagpapalang yan, ang responsibility din natin as we respond to the gospel. It's a pledge din para sa atin that if we truly believe in the Lord Jesus Christ, we are trusting in the Lord that He will make us persevere until the very end, na sama-sama din bilang isang iglesia. Kaya salamat sa Kanya. Meron po tayong Lord's Supper. May we partake of this with, of course, with that seriousness, but also with much joy. Na buti lang, binigay ni Kristo ang Kanyang sarili para sa atin. Buti na lamang I can eat of the bread and drink of the cup as a symbol that Christ gave Himself to me and invites Himself sa akin na maging bahagi sa Kanya at maging bahagi siya sa akin and sa atin bilang iglesia. Na binibigay ni Kristo and say, come, take and eat, di ba? Hindi niya pinagdadamot ang kanyang sarili. Binibigay niya ang kanyang sarili sa atin. He wants us to partake of Him. He wants us to partake of the feast. So I hope that you would see it that way.
para sa atin as members of Christ Glory Church and even to our guests, the Lord, hindi malupit ang Panginoon when He invites you to come to the table. Hindi siya malupit by saying that you have to turn away from yourself and turn to me. Hindi masama ang Panginoon ng ganyan. Lord is not saying, takasan nyo anumang accountability or what. Total save na kayo eh. You can live the way that you want. Hindi. Lord has bring us to Himself and to His people. At gagamitin niya ito for our good and for His glory. So I hope that this will be a privilege and a blessing to us as you partake of the Lord's Supper. Dahil ito po ay grace din ng Panginoon sa atin. It's a special means of grace din para sa atin for us to partake of the Lord's Supper. And in a way, you would also see the difference between preaching and the sacrament. Preaching is something that everybody can actually partake of. Partake of the sacrament, I believe, is also a special way of showing that Christ is mine and I am His. We belong to Him. And it will only be for those people really who have really given themselves to the Lord Jesus Christ. Kaya salamat sa Panginoon na meron po tayong ganito, nawaya maging patutuo ito ng Ebanghelyo po sa ating lahat. And even to our children, sana ganun din, that the kids would realize that this is also what we desire for you as you grow up, that you would also come to the Lord Jesus Christ. We eat with us on the table at sama-sama tayong mamag-asa kay Kristo hanggang sa kahuli-hulan po ng ating buhay. And of course, di ko maiwasan din maisip palagi si Tita Edith for every Lord's Supper that we have her with us during that time, di ba? Yung mula nung maraming taon, kung paano ito ay naging biyaya din kay Tita Edith, how it has also, I believe, sustained her, improved her understanding of the gospel, improved her accountability also to the church and to the gospel of the Lord Jesus Christ, kung paano naging biyaya din ito sa Kanya. And I believe na hindi ito in vain, na basta magawa lamang po natin. It is really a means for us to appreciate Christ and respond to Him even more. Kaya sana gawin din po tayo na maging tulong din po ito sa atin hanggang sa huli-hulihan po ng ating